What's good mga lods? Kumusta kayo? Another day, another vlog. And so well, of course, I'm praying and hoping na sana palagi tayong nasa mabuting kaligtasan, sitwasyon at kalusugan mga lods. Well, as you can see, naka-uniform pa tayo mga lods. Time check is 10:15 in the morning. Medyo na-delay na naman tayo ng uwi. Tinanghali na naman tayo ng uwi. Galing trabaho, but that's fine. I mean, yeah, for today's video, although it's my day off today, so tonight wala akong pasok, pero may mga gagawin tayong some errands, like itong sasakyan due na to for service, like yung oil change and filter. So didiretso ko na ngayon doon umaga. Hindi na ako uwi. I mean, kahit inaantok and puyat na tayo, is kesa uwi pa ako doon tapos babalik na naman ako, or well, meron din naman doon malapit sa amin, pero meron kasi kaming coupon na nakuha, parang $15 discount din yun so doon ko na dadalhin. Sayang din yun yung mga coupon na yun mga lods. Ito lang, parang tip lang, yun yung nakukuha yun sa mga sa mga newspaper or sa mga papers na sinesend sa'yo sa mailbox nyo or sa apartment nyo, mga ganon. Kuhanin nyo yung mga yon. Hindi lang sa oil change or what, hindi lang sa car services yun. Meron din minsan may mga pagkain, may mga fast food. Punin nyo, malaking bagay din yun, di ba? Sa mga katulad nating nagtitipid. Anyways, yun nga, dadalhin ko na siya doon para ma-service na. Well, iniisip ko nga, dati ko pa iniisip na ako na lang gumawa Kasi madali lang naman talaga kung tutuusin mag-change oil Bili ka lang ng gamit, yung synthetic na langis, and then filter. But as long as you have yung proper tools, like yung pantanggal ng filter, embudo, or lalagyan ng used oil, and jack pa pala, madali na lang. Pero sa ngayon wala pa ako noon pero iniisip ko na rin bumili noon para mas makatipid, kasi medyo mahal talaga dito magpa-service. So kayo mga lods, yun nandito sa US and Canada, ano ba yung nyo suggestion, kumbaga yung suggestion nyo about that, kung kaya mo naman bang gawin? I mean, di ba, doable naman, why not, di ba? Parang ganun suggestion nyo to continue magpa-service sa outside, or you can do it by yourself or DIY, parang ganun. So yun nga, so dadalhin ko na doon. May hinihintay lang akong isang kabayan natin na yun nga, ang tawag dito, mag-a-apply kasi siya dito sa amin. Sasamahan lang natin, alright? So pupuntahan ko lang siya, baka nandun siya sa may labas. Alright, I'll catch you again later. Parang nandun na yata siya mga lods. Samahan lang natin, baka makatulong tayo sa kanya pag-apply. Samahan natin dito sa opisina. Samahan ng panahon pa rin, hanggang ngayon makalimlim pa rin Oh bro, giniginaw ka. Tara, pasok tayo. So ayun nga, diretso na ako. Ito yung sinasabi ko mga lods. So meron tayong $15 off. So why not? Gamitin natin to, sayang din to. $15 is $15. I mean, pang isang breakfast na yun. Tara na, alis na tayo at inaantok na din ako O yun pa pala, mamayang hapon pa pala. Pupat umangat. Mamayang hapon naman pala, after ko magpa-service, syempre uwi muna ako. Atid ko si ate sa work. And then susunduin ko si Rashard from school. And then pupunta naman ako ng Costco. Kasi nga, umorder kami ng gulong. Parang ngayon daw dadating. Ngayon daw i-deliver doon. So pupuntahan ko doon para makabit na nila. Kasi medyo talagang worn out na yung gulong natin, especially sa rear. Sa likod, pudpud na talaga. Kaya yun din yung napansin ko Kaya nung winter, pagka sa snow, medyo yung traction niya hindi na ganun kaganda, hindi na ganun kakapit. Kasi naka 4 season ako nung bago yung goma nun. Okay naman siya nagagamit ko siya na maayos Hindi ako na-ditch like what happened to me last winter Pero yun nga, kasi nakita ko nga kalbo na.
So, so I decided, or we decided, me and my wife decided to, magpalit na rin ng gulong. Ilang taon na rin naman yun eh. Parang magto 2 years na rin yata yun. Or yeah. So, yun, order kami sa Costco. Maganda kasi sa Costco, kumbaga, may mga maganda yung packages, like libre na yung wheel balancing and alignment. Tapos may warranty pa, roadside assistance and doon. And then yun, yung narinig yung tunog, ayun na naman, lumambot na naman, tire low, na naman siya, tire pressure. Lagi nang ganito to eh, laging lumalambot, hinahanginan ko na lang ng hinahanginan from time to time. Kaya ayun din, we decided to palitan na rin. Yung harap, yung dalawang gulong sa harap, hindi pa naman masyadong kalbo. Pero since papalitan ko na yung likod, bakit dalawa lang ipapalit ko? Eh di apat na yung binili namin. Palitan na rin yung dalawang nasa harap. Ganon din yun eh, paubos na rin naman yun eh. Alright, so yun ang lakad ko ngayon. Day off ko na parang hindi rin ako makakapahinga ng maayos, no? Pero okay lang yan. Alright, so pagdating ko doon, on the way na ako. Pagdating ko doon sa service center, doon na lang tayo ulit dito. Wala kayo masyadong ginagawa, by the way. Sama kayo sa akin for today's video, mga lods. Grabe yung panahon ngayon. Medyo hindi na makita yung, di ba, tore. Kasi yung panahon. Ilang araw ng ganyan din yung panahon, mga lods. Foggy, rainy. Ganun talaga siguro pag spring. Dito na tayo. Dito ko siya dadalhin. Your destination is on the right. Pasok muna tayo, mga lods. Nagtanong ako dun sa ikot na lang daw ako. Kasi dito ipapasok yung kotse. Okay yan, maaga pa, wala pa silang ginagawa. Ayun, binuksan na nila. Pasok tayo. I turn it off? Yeah. Just make sure you if not Yeah, I go leave the key here. Do you have any idea how many minutes, how many hours you're gonna do this? it'll be 15 minutes. Oh, like 50 minutes? Yeah, 15 I got you. Alright. Dito na tayo, mga lods. Pasok na tayo. Ano po ang charger? Charger kaya dito. Yun, charger. Hindi. Ang charger. Oh, may kape. Kakape tayo mamaya. Ng charger. Naghanap ako ng charger, mga lods eh. Pumula ako. Ano ginagawa na nila? Mabilis lang daw, 15 minutes. Ayun nga, fully synthetic yung pinakabit natin, para medyo maganda-ganda yung takbo and smooth yung takbo pag fully synthetic, mga lods eh. And actually yun nga, madali lang din talaga siya gawin eh, kung tutusin. Ngayon, tinanong ko nga, sabi niya mga 15 minutes lang. Kailangan mo lang talaga kompleto yung gamit mo pag magdi-DIY ka eh. Well, syempre, paano mo nga naman naalisin yung filter nun? Yung filter nun, yung pangtanggal, parang yung cup parang basta may pantanggal na special device pantanggal ng filter eh. Hindi mo mabubunot ng bare hand yun eh. Plus yung pag empty ng langis, madali lang yun. Pipihitin mo lang yung takip. Tapos yun, i-empty mo lang. Pag naubos na, make sure talagang said siya. Yun, balik mo lang yung takip. Salina mo ng bagong oil. Di ba? Madali lang talaga eh. Kailangan mo lang talaga is yung gamit. Siyempre, yung used oil, hindi mo naman pwede basta-basta itapon kung saan-saan yun. Kailangan sahurin mo rin. Tapos,
ilagay mo sa galon, isil mo. I remember nung nasa Dubai kami, parang kung saan ka bibili ng langis, doon mo rin pwede isole or isurrender yung ano isurrender yung used oil eh. Hindi mo pwede itapon basta-basta sa mga ano yun, sa mga dumpster or trash bin ng ganun-ganun. Mafa-fine doon sa ano. Siyempre pag nahuli ka mafa-fine ka, pero I mean, ba't mo naman gagawin kung alam mong bawal, di ba? So yun nga, sana next na service niyan ako na lang yung ako na lang yung makagawa. Kasi medyo mahal din eh. Mahal din talaga eh. Eh ngayon meron tayong discount. Kasi paano gagamitin ko yun? Meron dun malapit sa amin eh. Malapit sa bahay namin. Kaya lang nga, ganun. Parang nasa $90 yung binabayaran ko dun. Parang $89, $88, something like that. So almost 90 na rin yun. Eh dito parang tinanong ko kanina nung tinawagan ko, nasa 70 plus yung $15 discount ko pa, coupon. So makakatipid tayo na medyo malaki-laki. Alright. So sana napansin nila yung hangin na ano yun eh, low pressure yung low pressure yung likuran kong gulong eh. So sana lagyan nila ng hangin maski pa paano. Alright, mamaya ulit mga lods. Hindi, yan ang papalitan. Filter. Basta mga lods, ganun lang kabilis. Sabi niya 15 minutes, so mga 15 minutes nga lang nag-run. Mabilis lang. Bilis bago na yung langis. Yung ano na lang mga lods, ano ba to? Yung gulong na lang. So mamaya na yun, pupunta ako dun sa ano, pupunta ako ng ano ba tawag nito, naantok na talaga ako. Pupunta ako ng Costco mamaya, hapon pa naman yun, pagkasundo ko na kay Rashard, and then dediretso na ako dun, dediretso na kami dun, isasama ko na siya kasi medyo malayo-layo sa amin yung Costco eh, parang 30 minutes sa amin yun eh. So kung manggagaling kami sa school niya, siguro mga 35-40 minutes yun. O kaya pagkasundo ko sa kanya, diretso na tayo dun sa Costco. So yeah, pauwi na tayo. Makaidli pa tayo, makatulog pa tayo ng konti maski pa paano. Malaking bagay. Alright. Yun, nandito na tayo sa bahay mga lods. Antok na tayo. So well, anyways, yun yung binayaran ko, parang ano siya eh, 128.98. So nag-minus ako yung $15 pala na coupon ko. Yun pala isa change oil lang. Pag change oil lang yung ginawa mo, $15 lang yung ano mo, yung discount. Pero pagka may pinadagdag ka or may mga other na kailangan bilhin or palitan, magiging $25. So since dalawa yung pinalitan eh, I mean dalawa dapat, yung air filter tsaka yung yung cabin filter. Yung air filter tinanong ko kung pwede pa kasi nung nakita ko medyo okay pa naman mga lods, tinanong ko kung palitin na ba yun. Sabi niya okay pa naman, di pa naman masyadong palitin yan, pwede pa yan kahit sa mga next service. Pero yung cabin filter nung pinakita niya pero ito sabi niya kailangan mo ng palitan. Nung tiningnan ko nga mga lods, kailangan na talagang palitan. Kumbaga basura na talaga eh. I mean, hindi na rin talaga makaka-filter ng maayos yun. So pinapalitan ko yun. Medyo mahal, $39 yun eh. Kaya umabot tayo ng ganito. Ang total natin is $128.98. So plus sales tax pa na $7.28. And yun nga, minus yung $25. So naging yung total na binayaran natin is $111. Which is okay lang din naman. Pwede na rin yun. Pwede na rin yung ganong price, no? Kasi at least napalitan yung natin, yung cabin filter. And binigyan pa ako ng mga bagong
coupons. Hindi ko pa na-check eh. Ito may $20 on any oil change sa next change, oil change. Tapos, yun dalawa. Friends and family. Ito, friends and family. You and your, itong isa naman, itong isa, you and your cars. You and your cars. So, kahit anong dalhin ko doon. Like, for example, dalhin ko doon yung kay Mrs. Which is, hindi naman namin pinapaservice sa labas yun. Sa Mazda talaga namin pinapagawa yun. So ito, magagamit ko ulit to, another $20 sa next service. Pero, I don't know kung doon, nahulog pa. I don't know kung doon pa ako babalik. Layo dito eh, malayo sa bahay. So, meron dyan lang malapit sa amin. Halos kung mga ganun lang din yung presyuhan, siguro mga ganun lang din naabutin yan. Anyways, let's see. Matagal pa naman ang service ulit nito mga lods. Alright? So for the meantime, akyat muna ako doon para makapag-shower na and makatulog at inaantok na ako. Time check is 12:17. O, 12 o'clock na. 12:17. Gigising ako ng mga 2:30. Para naman sunduin si Rashard and then we go straight doon sa Costco para naman doon sa mga gulong natin. Mapalitan na. Alright? See you again later mga lods. I'm back mga lods. Naka-edit na tayo maski pa paano. Siguro mga 1.5 hours din yun. Pero okay lang yun. Kailangan ko na sunduin si Rashard. So samahan niyo ako. Susunduin lang natin si Rashard. And then diretso na tayo like I said. Diretso na tayo ng Costco. Para doon sa gulong natin. Let's go! Ganda ng panahon ngayon, Lods. I mean, hindi maganda yung panahon. Makulimlim pa rin, pero hindi siya malamig. I mean, mahangin, windy siya. Actually, malakas yung hangin, pero hindi siya ganun, hindi siya kalamig. Warm nga eh. Warm nga yung pakiramdam. Kung hindi humahangin, medyo warm. So, ano yan, good indication yan na medyo maano na talaga, mataas na or maganda na yung temperature. Although yun nga, windy, pero ayos na yung ganyan. Alright, tara, para hindi tayo malate sa pagsundo kay Richard. Cloudy, look at that mga lods, cloudy pa rin eh. Nagawa na to, start na nila, nagdig na sila, naglagay na sila ng pundasyon dyan for basement. Gagawin na rin yung ano na yun, tatayo na rin ng bahay yung lot area na yun. Balik tayo sa panahon mga lods. Ilang araw ng ganyan yan, thunderstorm, hailstorm, tapos ganyan tama siya lods mga lods. Naglalakad na siya ng ganyan kasi nga mainit na talaga eh. I mean, hindi na ganun, hindi na malamig, kumbaga warm na siya na windy. Ayos. Ayan si Rashard mga lods. Rashard! That is good. Say what's up. So, Tara na, punta na tayo dun lods sa Costco. On the way na tayo mga lods. Ayun, tabi-tabi yung mga showroom ng dito. Kotse. GMC, Chevrolet. Next one is Ford. Kakadikit eh. Ford trucks. Pero hindi tayo bibili niyan. Gulong lang bibili natin. Yo, medyo malapit na tayo mga lods. Siguro mga 8-10 minutes away.
Hindi nakapag-training si Rashard ngayon. Usually nagtitrain kami ng basketball skills niya pagkasundo ko sa kanya from school. Dumidiretso kami ng YMCA. Ngayon nga, since na-busy ako, ang dami mga ginawa, all the day off ko. Pero marami kailangan asikasuhin na hindi ko maaasikaso to pagka may pasok ako bukas, may pasok na naman ako. Tsaka kailangan na rin di ba nga kasi sa kotse. So urgent yung yung mga kailangan kong gawin ngayon. So siguro bukas na lang kami bukas kami magti-training pag sundo ko sa kanya. Meron ako kasing tinitrain yung mga teammates niya. Sumasabay sa amin sa training. Tinitrain ko rin sila ngayon. So nag-message sa akin yung daddy nun, yung coach, yung pinaka head coach nila Rashard sa team nila. Tsaka yung assistant coach, yung anak nila parehas sumasabay sa amin sa training. Sabi ko medyo alanganin ako ngayong coach, hindi ako makakapunta sa hindi kami makakapag-training kasi nga late na matatapos to sa sigurado late na matatapos to sa post ko itong pagpapalit ng gulong. So sabi ko kay coach bukas na lang. So most probably bukas kami mag-training and Saturday. Yeah, tomorrow and Saturday. So yun lang, kaya Bro, why are you yan lang listening muna to siya. King Von? Ano lang siya, tawag nito, video lang siya, nag-games lang siya, may ka-game siya online I can hear, bro. Bukas magte-training na yan. Alright, yun lang muna ulit mga lods, mamaya ulit pagdating natin dun sa pagpapalitan natin ng gulong. By the way, siguro next time sama ko rin ulit kayo dun sa training namin ni Rashard, no? Pakita ko ulit sa inyo yung workout namin. Medyo matagal-tagal na rin ako hindi nakakapag-upload ng basketball workout or basketball skills workout namin ni Rashard. Siguro one day tayo doon, magfi-film tayo. Medyo mahigpit kasi sa YMCA. Ayaw nila ayaw nila nagbi-video Bawal nga sumagot ng call sa weight room mismo. Sa weight room lang naman, pero sa basketball court okay lang. Pero hindi rin naman sinusunod ng mga iba. Nagsi-cellphone din doon. Dati may mga nakadikit pa kada machine may mga nakadikit na na memo na wag nga daw doon mag-video, mag-phone, pagsasagot daw ng tawag or what, lumabas daw maski pa paano. Ngayon wala na, tinanggal na, parang tinanggal na nila lahat. Wala naman kasi sumusunod. I mean, it doesn't make sense, like you're in the middle of your workout and then suddenly may tumawag sa'yo. Lalabas ka pa to answer or to get that call? I don't think so. Nobody do that. Kaya siguro tinanggal na rin nila. Anyways, masama talaga ng panahon mga lods. Ayan tumuloy na naman yung ulan. Ay nako. Ganyan talaga pag spring. Maulan, yung ganyan yung makulimlim, pero pagka yung pa summer na, yun, doon na talaga gaganda ng todo yung Ang problema naman natin yung init. Yung humid, parang wala namang paglagyan yung weather. Alright, later again. Medyo malapit na tayo. Actually, nandito na tayo. Ayun na yung Costco. So hindi na tayo magpa-park dyan sa Hindi tayo magpa-park dyan sa mga namimili. Merong designated parking yung mga tire service Ayan Dyan pwede mag-park. So wait lang, pwesto lang natin to. Yun mga lods, dito na tayo. May nakalagay yung center parking only. Let's go, baba tayo. Kausapin ko lang. Wanna stay here, sure? I'm getting Yeah.
I don't know. I'm just gonna talk to the guy there first inside if they get there. I don't know if they received the tires or what, but I guess so. He said 4:30. It's already 4:15. Let me double check. Let's stay here for a while. Yan lang daw muna sila, Shard. Titingnan ko muna, kakausapin ko muna yung tao dito. Tayo dadaan sa may ano, sa entrance. Hindi pwede dumaan dun sa work area. Our sales installation center. Dito tayo. Ano nga may nakalagay ano. Pasok tayo dito. What color is the charger? Black. I pulled in right beside the work area just over there. Any locking lug nuts on the rims? Say what? Any locking lug nuts on the rims? Yeah, I do have. You know where that's at? It's in the glove box. Glove box. Yeah. I might go back there. My son is there still. Give me 1 second. I just need a signature and then you're all set. Oh, I got you. And then you're just gonna throw that cone on top when you go out there. Where do you want me to put this? It's magnetic, so stick to like the roof of the hood, or if you don't. Oh, this one? so- Okay. Yeah, yeah. All right. Give me 1 second. I see that. Sure. Kailangan ko daw ito ilagay sa ibabaw. Sa ibabaw ng kotse, and then bigay ko sa kanila yung susi. Chinek lang nila kung ano yung details, and then kailangan kong ilagay ito sa ibabaw ng kotse. Hindi naman daw mahulog to at magnetic naman daw to. Balikan lang natin si Richard. And then I'm gonna put this right here. Alright. Richard. Nilak pa. Let's go. We're gonna leave the car here. Come on, let's go. Pag nakita niyo yung mga gulong natin kasi na din, no? Kalbo na, di ba? Tsaka madumi. Madumi yung kotse. Pero yan, no? Di ba? Kumbaga, sulit na yung ano dyan. Sulit na yung bayad dyan sa gulong na yan. Firestone. Matibay din siya, tsaka maganda yung traction talaga niyan, eh. Kaya lang talagang dumudulas na kasi nga, kalbo na, eh, oh. Kaya papapalitan na natin. Ganun din yung sa kabila. Pareha siya, kabilaan. So, tara, pasok na tayo. Let's go. Balik na kami dun, mga lods. Yan yung mga ginagawa dito. Go. Tesla. Babae pa yung gumagawa. Mercedes. And Expedition. Tapos paparadahan mo ng Dodge Charger. What? Hangin. Ang hangin. Buti tumigil yung ulan. Mas ipapanda. Umaambon pa rin ng konti. Pero umina. Kanina medyo malakas. Papunta kami dito. Kala ko magdedire-diretso na naman, eh. Pasensya na kayo sa audio. Mahangin. Wala pa tayong mic, mga lots. Keep subscribing. And when we get monetized, I'm gonna buy all that we needed, like the mic. We upgrade our camera. Yeah, we even buy drone. No, that's joke. Kidding. Yes. Balik lang natin sa kanila yung susi. Kailangan nila yan, siyempre. Hindi nila mabubuksan yun. May mga Christmas tree ito. Ito yung pinapabili ni Mami. Magkano to? Magkano kaya to? Kaya gusto namin ilagay dun sa ano, eh, sa front yard. Is there a price here? Is this the one? No. I think this is the one. Juniper. Yeah, Juniper. Yeah, that's the wrong one. We're looking at that. Yeah, it's just the same. There's emerald green, orange. Walang price. Ah, mamaya sa kanin. Down here. Where? Walang price, eh.
Oh, okay. Alright. Appreciate that. O yun mga lods, naghihintay lang tayo dito. Sabi sa akin dun sa service center, ano nga daw, 1 hour and 45 minutes. So, habang dito muna kami, kain muna kami ni Rashard. Kumain muna ako ng, again, of course, hotdog and pizza and cookies si Rashard. I don't know if bibili siya ng smoothie niya later. Sabi niya gusto niya rin daw ng smoothie and ice cream, I don't know. But for the meantime, kakain muna kami dito habang naghihintay. Galing na kami dito nung isang araw eh. Wala naman akong bibilin talaga dito ngayon except sa asukal. Yung sugar, nakalimutan ko bumili nung pumunta kami dito the last time. So yun lang siguro yung bibili natin dyan. And then, yeah, habang naghihintay nga. Actually ngayon hindi pa na ipapasok yung kotse kasi 4:45 pa yung yung appointment. 4:41 pa lang. So maya-maya pa yun. And then after that, hour and 45 minutes daw gagawin yun. So siguro makakaalis kami dito mga 6:30 na. Tatawagan na lang daw kami. So kaya kakain muna tayo ng hotdog. Parang ito na yung pinaka-lunch ko kasi pagdating ko from work, hindi na ako kumain eh. Pagkatapos ko maligo, natulog na ako kasi nga gigising pa ako early kasi nga kailangan ko sunduin to si Rashard. Wait, what time did you get here? Where? Home. Me is like 12 na. Like almost 12 because I went to change oil. I went to the service center for my change oil. From work, I go straight there before I go home. So, but yeah, anyways, siguro shoutout muna tayo mga lods. Meron nagpapa-shoutout sa ating isang subscriber natin, no? Basahin lang natin yung yung message niya. Sabi niya dito is, shoutout idol, watching your mga vlog. Long time, wala rin naging balita sa iyo idol. Minsan na rin tayo nagkalaro sa Antipolo. Watching from Red Deer, Alberta, Canada. Now, more vlogs pa. Oh, so shout out to you, Rani Martos 1572. I don't know if I pronounce it right, but Rani Martos, Rani Mar or Rani Martos 1572. Shout out to you, Lods. Maraming salamat sa sa pag-support. And yeah, kung nagkalaro man tayo sa Antipolo, well, it's nice to see you again, or it's nice to talk to you again, bro. It's a really small world. Alright, so shout out to you. Keep supporting our channel. Alright, God bless. So, doon sa mga gusto magpa-shout out, yeah, just comment lang yung name nyo and pakilagay na rin kung saan kayo galing, no? Or from which state, or from which city, or even from which country. So, para malaman natin kung, saan tayo nakakarating, saan nakakaabot yung mga videos natin and on. Alright, so mamaya na lang ulit mga lods at kainin lang muna natin to. Sarap talaga ng hotdog dito mga lods, di nakakasawa lalo na pag gutom ka. So, sobrang gutom natin mga lods, may pizza pa tayo. Baka hanggang dinner ko na to. I don't know what to say, but you have to eat rice. You know that when we get home, right? When we get home, Yeah. I'll be too full. Only for that? I don't think so you're gonna get full in there. I already am full, because I already ate a lot Tamad of kumain to mga lods. Gusto nito lagi. Games, pagdating from school, games, No. TV, after ng training, after 9 mag-basketball, pag-uwi sa school. Pag-uwi ng bahay, maliligo lang yan. Bababa na ulit agad yan, manonood ng TV or magsa-cellphone. Tamad kumain eh. Hinihintay na lang namin dito mga los, ang tagal eh. Magto 2 hours na behind daw sila. Pero ayun eh, nakabit na lahat ng gulong eh. Hinihintay na lang dito na kami naghintay. Mas malamig pa sa loob eh kaysa dito eh. Also dito mahangin, pero hindi na ganoon kalamig. So hintayin lang natin and then we go na. Magdidilim na naman, magdidilim na kasi
Cloudy pa rin. May mga babaeng gumagawa. Ito, babae yung gumagawa nun sa akin eh. Dapat naman tapos eh. No? Mukhang madilim na naman dun. Diyan banda sa amin eh. Mukhang uulan na naman mamaya dyan gabi mga lods. Okay lang, makauwi na talaga tayo. Tapos na daw, Rashard. Ilalabas na niya. Ayun na, ilalabas na mga lods. Dito na kami naghihintay sa labas. Para mabilis. Nag-message na rin sa akin eh. Sinabi nga na ready for pickup yung sasakyan. Sinoli ko lang yung cart. Ito, okay na. Kapal na. Diba? Kapal na siya mga lods. Ano siya ulit? Okay na yan. Nalipat sa harap mo ano. Ni-rotate din yung ano. Ni-rotate din yung mugs. Okay na yan. Hinihintay ko na lang yung paperwork. We're good to go. Inabot na kami ng ano, inabot na tayo ng gabi dito mga lods. Time check is 7:14. So yun na nga mga lods. Ito na tayo, ito yung binigay sa amin. Ayun yung schedule natin. Next 43,910 miles. Ipaparotate natin sa kanila. Libre din yun, kasama sa package yun. Yan yung binayaran natin mga lods. 971.96. Okay na rin yan, marami naman siyang packages eh. Like yung installation, yung balance, alignment. Tapos yung pinaliwanag lang sa akin ni brother is yan, it will stay for like if we drive 10 or 15 miles, mag-go-off daw yan automatic. Usually dapat walang ganyan eh. Usually nagaganyan pagka yung flat, pumupula ng ganyan or dumidilaw. Tapos ayan lumalabas yung indicator na yan. Pero sabi niya natural lang yan kasi nga bagong lagay yung hangin and all. So yun, i-drive ko lang daw yun nga, 10 miles mawawala daw kusa yan. So I think we're good to go. Let's go na. At hinapon na tayo dito. Actually ginabi na nga alas 7 na eh. Ayun mga lods, if you can notice, yung dalawang gulong, left front tsaka right rear, nag-adjust na. Tapos yung dalawang magkakabilaan din, nag-0-0 na. So dapat mag yan, mag 33 din yun parehas. Ga-adjust naman siya sarili. Yung nga habang dinadrive mo. Mamaya mawawala na yan. So ayun na mga lods. Ano na, pumarehas na lahat, diba? Nawala na rin yung indicator doon ng flat tire. So wala pa nga tayong wala pa nga 1 mile yung dinadrive natin eh. Pero diba, at least okay na yan. Tsaka napansin ko lumambot yung manubela. Ba't kaya? Dahil bago yung gulong, bago yung goma, anong naging connect? Pero lumambot talaga yung manubela oh. Naging power steering lalo eh. Alright, pauwi na tayo mga lods. Dito na tayo mga lods. Wala, ginabi na talaga tayo. Nilubugan na tayo ng araw sa labas. So yun mga lods, nandito na nga tayo sa bahay no. Ginabi na talaga tayo. But anyways, konting update lang din about or regarding to sa binayaran nating amount, like almost $1,000 only for the tires. Kasi yung kanina nagpunta ako ng umaga, 100 plus din yun eh, parang 111 yung binayaran natin doon for change oil and filter. So yun sa gulong lang mismo itself,
is like almost $1,000. Para sa akin, parang worth it na yun. Okay na rin yun. Nakamura tayo maski pa paano. And besides, yung pinalit nating goma is kung ano yung brand nung tinanggal, like Firestone. Doon na tayo nasanay, subok na natin yung kalidad nung brand na yun. So, yun na rin yung kinuha namin. Yun na rin yung in-order namin. So, parang, yan yung mga unavoidable na, na gastos eh. But I mean, hindi naman yung palagi eh. Kumbaga, once every 2 years, gano'n. Kasi consumable yun eh. Kumbaga, ginagamit naman natin yung sasakyan. So, talagang kailangan natin pangalagaan. I mean, at the same time, yung safety din natin. Katulad nun, hindi na safe yun eh. Kasi, kung makikita nyo naman talagang kalbo na siya, di ba? So, kaya medyo, yung nag-fishtail na talaga ako eh. Kahit sa ulan, nararamdaman ko na sumasayaw or pumapalo talaga yung rear side ng sasakyan. Anyways, yun nga, no? So, Firestone din yung pinalit natin. Kumbaga, yung quality nun or yung kalidad nun is subok na natin. So, hindi na tayo nag-check or ng iba, nag-try pa ng iba. So, yeah. Actually, ma-advise ko lang din, kahit yung mga nandiyan sa Canada, I think, yung Costco is meron silang services na ganyan, even dyan sa Canada. And here in America, na yun na lang, mas, kung member ka naman, like us, executive member kami ng Costco. Or kahit hindi executive, kahit yung dalawa kasi yun eh, or meron pang isang mas mababang membership eh. Pero I think ganun din yun. Ganun din yung makukuha yung benefits pag sa Costco kayo nagpa-change ng tires and all. So yun nga, kahit anong brand siguro gusto nyo, siguro makukuha nyo sa Costco. Basta yung available, like yung sa amin, nung nag-check kami online, hindi available sa store nila. Pero in-order namin, so in-order din nila, so dineliver sa kanila, sa store nila. So yeah, nakuha pa rin namin yung gusto namin. And I remember nung nasa Dubai din kami, kung ano rin yung nakasanayan ko ng brand, yun din yung ginagamit ko eh. Yun din yung pinapalit kong, or yun din yung binibili kong goma eh. Like mapa sa SUV or dun sa sedan namin, ang nilalagay ko talagang brand is Nexen to be specific. Kasi yung Nexen na yun, subok ko na, talagang matibay siya, makunat. Kumbaga, kailangan mo talagang kalbuhin, kailangan mong ubusin bago mo palitan. Not like other brand na makakamura ka nga and then sandali lang, kahit makapal pa, makikita mo it burst or sumasabog talaga eh. Especially sa mga ganong bansa na maiinit. So kahit naka-nitro yung hangin mo, pag meron talaga minsan mga goma na hindi ganun kaganda eh. So yun nga, Nexen ginagamit ko. I don't think na meron dito. I think Nexen is a Thailand brand eh. Pero maganda talaga mga lods, matibay siya and talagang subok yung kunat niya eh. 'Di ba? Lalo na sa mainit na weather like sa Dubai. Talagang subok mo yung kunat niya eh. Anyways, yun lang, no? So yeah, okay na yung gulong natin. Napagastos man tayo, like I said, unavoidable mga gastos, pero okay lang yan. I mean, kaya kailangan paghandaan or pag-ipunan, no? Kasi ginagamit mo yung sasakyan, yung safety mo, yung safety ng family mo, di ba? So yun, kumbaga worth it din para sa akin yun. So anyways, maraming salamat. Dito na natin tatapusin muna tong video natin for today. Doon sa mga sumama sa atin and talagang solid na mga sumusuporta, maraming salamat. Salute sa inyo mga lods. I really appreciate you. And doon sa mga hindi pa nakakapag-subscribe or mapadaan ka sa channel na to, mahagip ng YouTube mo to while scrolling. Tapos makita mo tong video natin and in a way na magustuhan mo or what, please do subscribe. And again, nagpapasalamat kami and ako. Kung yun nga, malaking tulong yun sa YouTube channel natin. Alright, yung subscription nyo mga lods. And yeah, kung nakaabot ka pa up to this part, maraming salamat once again. And yun nga, dito na natin tatapusin to mga lods. See you again at the next one. Stay cool, stay warm, stay out of trouble. Alright, stay out of trouble. Alright, peace y'all and God bless. Thank you so much.